Hello, SSS members and pensioners. It's me, Angel. Welcome sa aking YouTube channel. Sasagutin ko tong comment ni Sir Johannes. Hi, Sir. Sabi niya, ano ang sakop ng Employees Compensation Program, TY? Maraming SSS members na hindi aware sa EC or Employees Compensation Program. Kaya sa ating video for today, yan po ang ating magiging topic. Ano ba ang mga benepisyo na makukuha natin sa EC? At alamin natin, covered ka ba ng EC? Ang EC po or Employees Compensation Program, ito po ay under DOLE ha. Pero si SSS lang po ang nag-a-administer ng kanilang program na to. Si SSS yung nagko-collect ng contributions, si SSS yung nagpa-process ng EC claims, at si SSS yung nagre-release ng EC claims. Ngayon, letter A, ano ba ang EC or Employees Compensation Program? Ang program na to aims to assist workers who suffer work-connected sickness or injury resulting in disability or death. Kung si member ay nagkasakit or na-injured, disability or kaya death, and it is work-related, guys. Basta work-related siya, may makukuha din po tayong benepisyo sa EC maliban po sa SSS. So possible po na kapag ganun yung mangyari, dalawa yung claims mo. May claims ka sa SSS, may claims ka rin sa EC. Ang covered po ng EC nito ay ang kanilang mga members na employed, self-employed at kasambahay members. Basta nagkasakit po kayo or nagkaroon kayo ng disease na nakuha nyo sa trabaho nyo, work-related siya or work-connected, guys, meron po kayong makukuha dito sa EC. Kasama na dito kapag na-injured kayo. So, hindi lang yung mga disease, pati injuries, guys, na nakuha nyo na work-related, may makiclaims po tayo sa EC. So, ito yung mga compensable injuries. No? Number 1 happened at the workplace. Nangyari sa company premises. No? Kung ano man injury na nakuha mo inside the company premises, pasok ka po dito sa EC. Number 2 happened while performing official function. So, yung sa nagtatrabaho ka tapos biglang may nangyari sa'yo. Pero dapat yung tinatrabaho mo ay work, nasa GD mo yan, nasa job description mo. So mahigpit dyan si EC, guys, no? Let's say for example, ikaw ay ang trabaho mo, ang job description mo ay receptionist. Tapos may nakita kang sirang ilaw. Inayos mo, na kuryente ka. Okay? Tapos pagdating sa EC, maki-question ka dyan, bakit mo to ginagawa pag-ayos ng ilaw? Hindi mo naman yan trabaho. Ikaw ay isang receptionist. Dapat nasa reception ka lang, nag-e-entertain ka, sumasagot ka ng mga inquiries ng mga client na lumalapit sa'yo, ng mga visitors na lumalapit sa'yo. So, negative na yan. Mahirapan kang mag-claim yan sa EC. Okay? Number 3, outside workplace but performing an order of his employer. Let's say for example, naka-official business ka. Halimbawa, ikaw ay isang HR, tapos naka-OB ka, pupunta ka ng SSS dahil may asikasuhin kang SSS ng employee mo or ng employer. So, at may nangyari sa'yo, so that is work-related. Number 4, going to or coming from work. Let's say for example, papasok ka pa lang sa trabaho, pagsakay mo ng jeep, bigla kang nabundol. Kahit hindi ka pa nakapag-time in, guys, sa trabaho mo, hindi ka pa nakarating ng office, as long as papunta ka na po sa trabaho, that is still work-related. Another example, kapag nag-time out ka na sa trabaho mo, pauwi ka na sa bahay, may nangyari sa'yo na bundol ka. So that is work-related. Wag lang po yung nag-time out ka na sa trabaho, dumaan ka ng bar, nakipag-inuman ka doon, tapos tsaka ka umuwi at may nangyari sa'yo, that is not work-related. Okay? Dapat, yun lang yung binigay kong example, guys. Basta kapag nag-out kayo sa trabaho nyo, dumaan pa kayo kung saan-saan, mga personal business nyo, okay, mga personal errands nyo at may nangyari sa inyo, hindi na po yan work-related or work-connected. So, hindi kayo makakapag-claims niyan sa EC. Number 5, while ministering to personal comfort. Let's say, for example, nasa trabaho ka at nasi-CR ka. Pumunta ka ng CR, hindi mo napansin, may basa pala dun sa sahig na dulas ka. So, that is work-related or work-connected.
Clear? Number 6, while in a company shuttle bus. Let's say for example, meron kayong bus na naghatid sundo sa inyo, di ba? At may nangyaring hindi maganda. So still that is work-related or work-connected. Number 7, during a company-sponsored activity, nagkaroon kayo ng team building, na-injured ka, nadulas ka, o kaya nalunod ka dun sa pool. So that is work-related or work-connected. May makukuha ka po sa easy claims. Malinaw? Number 8, death of an employee due to assault. So ito number 8, siguro nagigets nyo na rin po ito guys, no? Kapag yung mga employees natin dyan na namatay, no? Mga work-related. So they are, meron silang makukuha din po sa easy claims. Okay, now letter B. Magkano ang contribution sa easy at sino ang nagbabayad nito? Pagdating po sa easy contributions guys, ito siya. Kapag ang salary mo ay nagre-range from 4,250 to 14,749.99, pasok ka na po sa easy contributions. And that is only 10 pesos monthly. At shoulder po ito ng employer, hindi po kay employee. Clear? At kapag ang iyong range o compensation naman ay umabot na po ng 14,750 pesos and above, ang amount ng contributions naman ng iyong easy ay 30 pesos monthly. Ang bababa lang guys, no? At itong mga contributions sa easy po ay shoulder lang po ito ni employer. Wala pong easy contribution si employee na manggagaling mismo sa kanilang sahod. Shoulder po ito ni employer. Did you get it? So ito na ang pinaka-exciting part. Letter C. Ano ang mga benefits? Ano ang mga benepisyo na meron si Easy na makukuha ng kanilang mga members? Sa Easy benefits, meron din po itong sickness na ma-avail ng kanilang member. So ibig sabihin kapag si member ay nagkasakit, maliban sa sickness benefits, may makukuha rin siya sa Easy sickness. Alright? Ang daily sickness benefits ng Easy ay maximum amount of 480 pesos daily ha, up to the maximum of 120 calendar days and can be extended up to 240 days for private sectors workers and does not require exhaustion of leave credit. Di ba po sa sickness SSS, ang maximum lang yearly ay 120 days pagdating sa sickness na ma-avail natin. Pagdating po sa easy, pwede pong i-extend yan hanggang 240 days in calendar year. At sa SSS sickness, di ba kapag meron ka pa pong leave with pay sa company mo, hindi yan isasama ni SSS sa bilang mo. Dito naman, kay easy po, regardless kung may leave ka pa sa company, leave with pay ka pa sa company or wala, hindi po nila titingnan yun. Makukover mo ang number of days na dapat makiklaim mo. Halimbawa kay SSS sickness, 10 days sick leave ka. Meron ka pang sick leave with pay na 5 days sa company. So 5 days lang ang babayaran kay SSS na sickness. Pero pagdating kay Easy guys, no. Kapag 10 days yan, may leave with pay ka man or wala, makukuha mo ng buo itong 10 days na to sa Easy sickness. Diba ganyan kaganda ang Easy guys? Kahit napakaliit lang ng hulog dyan, no? At tapos hindi pa tayo ang naguhulog, si employer pa. Ngayon, another benefits po ng Easy ay ang permanent partial disability. A monthly income benefit granted to for disabilities that result in physical loss, amputation, or functional loss of a body part. Again guys, dapat work-related po ha. So, pag pag nag-injured ka due to work-related, mag-apply ka sa SSS ng disability. Sa Easy may makukuha ka ring disability. So makukuha mo both. Meron kang disability sa SSS, meron ka ring disability benefits sa Easy. Work-related ha. Let's say for example, ang trabaho mo ay butcher. 'Di ba yung sa mga meat section guys na sila ng karne, o biglang natamaan yung daliri mo, naputol, 'di ba? So yon ay work-related. So pag ganyan po,
mag-avail ka ng sickness, disability, and easy disability. Another easy benefits, permanent total disability, a monthly income benefit granted for disabilities, such as but not limited to complete loss of sight of both eyes, loss and function loss of both limbs, and brain injury resulting to imbecility or insanity. Again, work-related po dapat. Alright? Another easy benefits, easy medical benefits. Reimbursement of medical expenses and medicines based on the out-of-pocket expense of the employee. Take note, a reimbursement of medical or hospital expenses incurred for the work-related sickness or injury with approved easy sickness or disability. Kapag magre-reimburse kayo guys sa medical expenses and medicines nyo, make sure po dapat meron na kayong approved easy sickness or approved easy disability. Halimbawa po, nagkasakit kayo, nag-file kayo sa SSS sickness, tas nag-file ka ng easy sickness, diba? Make sure na yung sa easy sickness nyo, approve na po yan. Tapos kapag magkaroon ka po ng medical expenses pa doon sa sakit mo, mag-file ka po ng reimbursement sa easy. May makukuha ka po. Nagigets nyo? Basta you have to make sure lang na na-approve na po yung easy sickness nyo. Tapos mag-reimburse ka ng medical mo. Diba? Ang ganda ng easy. Then, another easy benefits, death with funeral. Survivorship pension is computed based on the number and amount of premium paid by the employer. The minimum easy survivorship pension for private sector workers is 2,000 per month. And the easy funeral benefit is 30,000 pesos. Ito pong sa survivor pension, kapag namatay si member tapos meron siyang legal spouse, pinaka-minimum lang po itong 2,000 per month. Nakadepende pa rin kung gaano nakalaki ang nagiging easy contributions ng member na nawala. Okay, minimum lang po itong 2,000 per month. Okay, and then pag si member ay namatay, meron pong funeral na makukuha na 30,000 pesos. Tandaan nyo to ha, ang mga employed natin dyan. Ang dami pa naman dito mga employed na hindi talaga aware guys sa easy. Kapag po work-related, yung ikinamatay nyo, maliban po sa funeral ni SSS, may makiklaim din po kayong funeral sa easy. At yung legal spouse nyo, maliban sa death benefit na makukuha nila sa SSS, may death benefit din sa easy. No? Survivor pensioner siya ni SSS, survivor pensioner din siya ni easy. Clear po? And another easy benefits guys, ito ang ganda din, easy cash assistance. 10,000 pesos for disability or sickness claim. And then 15,000 pesos for death claim. Ito naman, make sure nyo po na dapat meron na po kayong approved easy sickness or approved easy disability or approved easy death claim. At ito pong easy cash assistance, makukuha nyo po ito mismo, mag-apply po kayo nito mismo sa mga easy offices na kung saan po makikita nyo po yan sila sa DOLE, mga DOLE office. Pag pupunta kayo sa mga DOLE office, doon po kayo sa easy section, easy window, doon kayo mag-apply nito ng easy cash assistance. Okay? And the last one but not the least, another easy benefits, meron din pong easy rehabilitation services. Ayan, pag kailangan nyo po ito guys, mag-inquire po kayo sa mga easy office. And then, katulong at gabay sa manggagawang may kapansanan, kagabay program. Yung mga PWD natin dyan guys, free physical, speech, or occupational therapy sessions. Mag-inquire kayo nito sa easy office ha. Assistive devices such as prosthetics, wheelchairs, crutches, and hearing aids, free physicals, and or entrepreneurial training. And may mga training din sila guys. So yun, di ba ang ganda din ng EC or Employees Compensation Program. So sa nag-comment, sana na ipaliwanag ko to ng maayos, sir. At sa mga employed natin or self-employed at mga kasambahay dyan na mayroon po kayong mga EC guys, i-avail nyo po ito pag kinakailangan. Huwag niyong kalimutan si EC, no? Huwag puro SSS. Alright? SSS members, that's all for my video for today. Thank you so much for watching everyone. God bless you.